نحمدك يا رب كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puriin natin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga gabay at mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. At tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Alina kayo at samahan niyo ako, nakuhaan natin ng aral ang binanggit, ang sinabi ng isang salaf. Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Hathim, rahimahullah, isa sa mga scholar, kanyang sinabi, Ra'aytun nasa yatahasadun. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fataraktul hasad li'annahu i'tiradun ala qismatillah. Sinabi ni Hathim rahimahullah, kanyang sinabi, nakita ko ang mga tao nagkakainggitan, kaya't aking pinagmasdan at pinagmuni-muni ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa sinabi ng Allah, Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kami ang nagbahagi ng kabuhayan sa kanila sa buhay sa mundong ito. Ay ibig sabihin, lahat tayo may mga nasib, may mga itinakda na mga biyaya kung ilan magkaano ang ating biyaya makamit dito sa mundong ibabaw. Nakadivide na lahat. Wala ka ng karapatan mainggit sa iba. Mayroon ka rin, maghintay ka lang. Marunong ka maghintay. Kaya sinabi ni Hathim, fataraktul hasad. Sa aya na ito, sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya iniwan ko ang pagkainggit. Sinabi niya. Dahil sapagkat ang pag-inggit ay isang pagtutol sa qada, sa hatol ng paghati ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya sa kanyang mga alipin. Kaya mga kapatid sa Islam, maging makontento tayo kung anong mayroon at mayroon sa atin. Wag na nating lamangan ng iba. Maging makontento lang, ikaw at ang mga mayayaman sa mundong ito ay magkapareho sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maging makontento ka sa itinakda, pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay magiging pinakamayamang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging kontento pala, yung kanaatul qalb, mapanatag na puso, ay kabilang, ay totoo, sila yung mga taong totoong mayaman. Dahil sa hadis na ito, patunay na ang tunay na yaman ay hindi sukatan sa dami ng ari-arian. Sa dami ng pera, ang sukatan ng totoong mayaman ay kasiyahan ng puso. Kasiyahan ng puso. Kapag ang isang tao makontento, marunong siyang makontento, mawawala sa kanya ang inggit, ang pagkadisma niya, at hinanakit dahil ang pagtanggap sa kada ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanda ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang karunungan. Kaya mga kapatid sa Islam, kung may hiningi ka man sa Allah na hindi ibinigay sa iyo dito sa mundo, ibibigay din sa kabilang buhay. Maghintay ka sa hinaharap, ibibigay lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ikaw ay mabusog, hanggang ikaw ay magrida. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walasaw fayu'tika rabbuka fatarda. At ibibigay ng Allah lahat-lahat ng pangangailangan, sobra-sobra.
hanggang ikaw ay mapasiyahan at magkaroon ng kontento sa kabilang buhay. Hanggang dito na lang.